Mga kababayan, lumakas pa po sa pagiging tropical storm ang bagyong Qiapo na ngayon nararamdaman na ang epekto sa malaking bahagi ho ng extreme Northern Luzon. Alamin natin ang mga lugar na apektado pa rin ng signal number 1, pati na rin ang mga lugar na posibleng itaas sa signal number 2 sa patuloy na paglapit po ng bagyong Qiapo sa malaking bahagi po ng ating bansa. Alamin din natin ang epekto ng mas lumalakas na habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyong kakalimutan syempre na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat muli. Eto si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Friday, July 24, 2026. Alamin muna natin ang exact na lokasyon po ng bagyong Qiapo. Alas 2 ho ng madaling araw, ngayon pong Friday, huling namataan, ito nga pong Tropical Storm Qiapo na merong lokasyon na 365 kilometers east of Apari, Cagayan. Mamaya naman pong alas 2 ng hapon ngayong Biyernes din po. Andito naman ang lokasyon po ng bagyong Qiapo sa coastal water po ng Kalayaan, Cagayan at lumakas ito sa 65 kilometers per hour na hangin na malapit sa sentro at may pagbugso naman na umaabot sa 75 kilometers per hour. Ang pagkilos patuloy po pa west-northwest sa bilis po na 25 kilometers per hour. Kung makikita ho ninyo, mabilis din itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng alas 2 po ng madaling araw ng Sabado. Ang magiging lokasyon nito, 500 kilometers west-northwest of Itbayat, Batanes. Pero bago ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy yung epekto nito sa malaking bahagi ng extreme Northern Luzon. Alamin natin ngayon ang mga lugar na apektado ng wind signal number 1, pati ang mga lugar na posibleng itaas hanggang signal number 2. Apektado pa rin ng wind signal number 1 ang area ho ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, ang Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang hilagang bahagi ho ng Aurora, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Quirino at hilagang bahagi po ng Benguet. Tandaan nyo mabuti na ang signal number 1 ay meron po tinatawag na warning lead time na 36 hours. Ibig sabihin, hindi automatically pag itinaas sa wind signal number 1 ng mga lugar sa extreme Northern Luzon, agad mararamdaman ang epekto ng bagyo. Kahapon pa nakataas sa signal number 1 yan pero hindi naman nakaranas ng mga pag-uulan dahil nga po sa warning lead time. So inaasahan na ngayon ang pinaka-peak na epekto po ng bagyong Qiapo sa malaking bahagi po ng extreme Northern Luzon. So ngayon naman yung mga lugar po na posibleng itaas hanggang signal number 2, kapag ito pong bagyong Qiapo ay mas lumakas pa habang nagla-landfall sa malaking bahagi po ng extreme Northern Luzon, posible namang itaas sa signal number 2 pa rin ang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, ang Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang signal number 2, category 2 po yan, tropical storm. Merong warning lead time na 24 hours at merong lakas ng hangin na nagtataglay ng 62 to 88 kilometers per hour. Nakikita natin na kahit hindi po ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category, marami namang ulan ang ibibigay nito o idudulot sa malaking bahagi ho ng Luzon. At sasabihin ko sa inyo mabuti po mga kababayan na ang mahinang bagyo pasok po sa tropical depression hanggang tropical storm. Ibig sabihin itong bagyong Qiapo mahina pa ito. Pag mahinang bagyo, hindi ganun kalakas ang hangin pero madami namang mga pag-uulan ang idinudulot ito o ibinibigay po sa mga lugar na direktang naapektuhan ito. Unlike sa mga typhoon o super typhoon category na bagyo, meron pong life-threatening na lakas ng hangin na talaga naman nakakatakot pero kakaunti ang mga ulan ay binibigay sa mga direktang lugar po na naapektuhan ito. Ngayon, dahil po sa epekto ng bagyong Qiapo, hinahatak nito ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya naman ang habagat ngayon ay naging mas malakas pa o nangyari yung tinatawag natin na rapid intensification dito nga po sa habagat o southwest monsoon. Pero meron tayong inilabas o naglabas ng pag-asa ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat. Alamin natin yung mga lugar na makakaranas na ang dami ng mga pag-ulan ngayong araw po ng Biyernes.
So ito po mga kababayan, dahil po sa epekto ng southwest monsoon o mas lumalakas na habagat, meron po tayong moderate to heavy rains na 50 to 100 millimeters sa dami ho ng pag-uulan dyan sa may Antique, sa may Guimaras, kasama po ang Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, kasama ang Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, kasama rin po ang Sultan Kudarat at Sarangani. Pag sinabi ho kasi natin na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, sapat yan magpabaha sa mga low-lying areas at sapat din na magbigay ng mga landslide sa mga landslide prone area. Kaya magdoble ingat tayo dahil meron tayong banta ng mga pag-uulan dahil sa habagat, gayon din sa epekto ng tropical storm Qiapo. So ngayon naman po, meron din tayong moderate to heavy rains na aasahan na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po hanggang bukas ho ng hapon sa Palawan, Occidental Mindoro, kasama ang Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Sunday po ng hapon hanggang sa Monday po ng hapon, meron tayong ine-expect po na moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro. Malawak po at mahabang epekto ng habagat dahil kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Qiapo ng alas 2 po ng madaling araw ng Sabado, ay patuloy pa rin ang magiging epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon naman alamin natin ang dami ng ulan na idinudulot o idudulot po ng Tropical Storm Qiapo sa malaking bahagi ho ng extreme northern Luzon. Ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon, meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ito pong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan, masyado po itong marami at kayang-kaya itong magpabaha sa mga mababang lugar. Mabilis din mag-landslide, lalo na yung mga landslide prone area. Pagdating din po ng bukas ng hapon hanggang sa Monday ho ng hapon, meron naman tayong inaasahan po na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Abra at Ilocos Sur. Meron din pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Isabela, Batanes, Abra at Ilocos Sur. Tandaan ninyo na tuloy-tuloy ang epekto nito. Meron ding inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Cagayan, Apayao, Batanes, Ilocos Norte at Kalinga. Yang mga lugar po na binanggit ko, halos yung mga lugar na apektado ng wind signal number 1 hanggang signal number 2. Dahil nga po mabilis nalalabas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Qiapo. Ngayon, titignan natin kung may panibagong bagyong mabubuo o papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagkatapos nitong Tropical Storm Qiapo. Sa pinaka-latest po na tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential po na inilabas ng Pag-asa, paglabas po ng bagyong Qiapo alas 2 ng madaling araw ng Sabado, may panibagong sama ng panahon o low pressure area na manggagaling po sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Bagamat nakikita ito na low chance na category para maging kasunod na bagyo, still banta pa rin ito sa pagiging sama ng panahon. Sa pagitan ho yan ng July 22 hanggang sa 28. So kailangan i-monitor natin yung pagitan po ng mga araw na yan. Sa pagitan naman ng July 29 hanggang sa August 4, yung sama ng panahon o banta ng LPA na manggagaling sa silangan lalapit po at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap pa rin na low pressure area. So meaning to say, hindi ito nakikita na magiging panibagong bagyo pagkatapos po ng bagyong Qiapo na lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Marami nagtatanong sa atin po mga kababayan, bakit daw hindi naman masyadong nararamdaman ang epekto ng habagat at etong Tropical Storm Qiapo. Ngayon po kasi mas madali nating mauunawaan kung may explain ko sa inyo ng maayos. Meron kasi tayong kategorya tulad dito sa habagat o southwest monsoon. Lumakas lang naman ito simula nang pumasok po ang Tropical Storm Qiapo sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang epekto ng habagat hindi naman sobrang lakas na ulan, pero may mga lugar na naapektuhan dyan sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Ang kanlurang bahagi po ng Mindanao ay nahahagip din ang hangin ng habagat. Hindi naman directly
o directly, tuloy-tuloy yung epekto ng ulan nito, pero nakakaranas na yan ng pag-uulan yung mga lugar na binanggit ko kanina. Ang epekto naman po ng Tropical Storm Qiapo, hindi naman agad-agad naramdaman, no? Dahil nga po nung pumasok ito bilang isang tropical depression, mahina pa. Ngayon, mas lumalakas habang tinatawid niya ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Bukod ho dyan, sa malaking bahagi ho na Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat din tayo sa banta po ng mga localized thunderstorms. Minsan ang akala natin, yung mga pag-uulan ho sa hapon na sobrang lakas ay galing sa malakas na bagyo, no? Pero yun ay galing po sa tinatawag natin na severe thunderstorm. Meron kasi tayong dalawang kategorya sa localized thunderstorms. Merong mahina, merong malakas na tumatagal ng 1 hanggang sa 2 oras. So bago natin i-summarize ang update natin sa lagay ng ating panahon, bigyan ko kayo ng paalala. Ngayon ho, meron tayong Tropical Storm Qiapo, meron tayong habagat. Importante na lagi po kayong magantabay sa weather update ni Kuya Francis. Madaling araw pa lamang po, nagbibigay na tayo ng update para sa mga kababayan nating pumapalaot, papasok sa eskwela, papasok sa trabaho. Lagi niyong antabayanan ng update natin. Ugaling i-like, i-subscribe at i-share ang ating update. Pangalawa, yung mga low-lying areas na lagi kong pinapaalalahanan sa Metro Manila, malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao, linisin ng kapaligiran yung mga plastic basura, itapon sa maayos na tapunan para hindi po ito pagmula ng biglaang pagbabaha, no? Kapag yan ay bumara sa mga kanal, mabilis po ang pag-flow ng baha at yun hindi natin maiiwasan. Pangatlo, kailangan din nakaredy ang go bags natin. Lagi kong sinasabi yan sa inyo, pinapaalala. Ang laman ng go bags, meron yung tubig, meron yung pito, emergency flashlight, emergency kit, no? Yung mga medical kit, yan po kompleto dapat yan. Yan ay magagamit natin kung sakali magkaroon ng mga pagbabaha, malalakas na bagyo na paparating ngayong pong 2026. At isa pa, pang-apat, paalala ko sa inyo, mag-imbak din tayo ng pagkain na sasapat po ng pang ilang araw. So gaano ba katagal ang epekto ng habagat at ng Tropical Storm Qiapo? Ang Qiapo po, no, ay mararamdaman ng epekto nito 2 hanggang 3 araw lang dahil lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ho ng madaling araw. Pero paglabas ito sa ating PAR, hindi automatically wala ng epekto. Meron pa rin po dahil ang extension nito o trap ng kanyang hangin ay masyadong malawak, yung pinaka-radius. Ang habagat naman, tuloy-tuloy ang apekto kahit lumabas na ng PAR ang bagyong Qiapo. So, ibig sabihin, kahit yung pang 1 week, 4 hanggang sa 6 na araw na stock na pagkain, importante ho yan. Ito pa, lagi ko sinasabi, i-safety po natin ang ating mga importanteng gamit. Mga dokumento, mga i-plastic po natin yan, no? Yung mga importanteng appliances, pag mabasa yan, masisira, hindi natin mapapakinabangan. I-unplug din natin yung mga saksakan po natin na laging nakasaksak, mamaya maabot yan ng mga baha, tubig, o mabasa, magkaroon pa tayo ng problema. Ito, napaka-importante. Bagamat lagi ko sinasabi itong paalala na ito sa mga typhoon o super typhoon, ibibigay ko na rin sa inyo. Yung mga bayo natin na mayroong mga puno, matataas na puno, mga kawayan sa paligid, pwede yung ninyong putulin o i-trim lamang para kung sakali magkaroon ng mga malalakas na hangin, hindi yan magtutumbahan. Pero dahil nga po, hindi ganun kalakas itong Tropical Storm Qiapo, category 2 lamang, maraming ulan ibinibigay nito, pero dapat alerto pa rin po tayo. Gayun din, yung mga bahay natin, pwede natin i-double check. Mamaya may mga butas, sibulkasil, at patibayin ng mga haligi, pwedeng lagyan ng pabigat ng bubong para hindi po tangayin ng hangin. Ito pa yung isang paalala na napaka-importante. Ipanalangin po natin sa Panginoon na itong Tropical Storm Qiapo ay hindi magbigay ng matinding pinsala. Nakikita natin na kahit maglalandfall ito sa malaking bahagi ng extreme north Luzon, pero ang kagandahan, salamat sa Panginoon dahil ito ay isang mahinang bagyo lamang, no? O category 2 na bagyo lamang. Ang delikado kasi dito yung mga typhoon o super typhoon na maglandfall sa ating Philippine landmass. Matindi ang epekto nito at hindi natin gugustuhin yun. Kaya yung mga nagsasabi na, Kuya Francis, bakit walang ulan sa amin? Dito naman paulan ninyo, sana super typhoon. Huwag po nating naisin, baka pag nangyari yun ay magsisi po tayo. At lagi ko sinasabi, panalangin din natin yung panibagong LPA na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga linggo pagkatapos ng Tropical Storm Qiapo ay hindi ma-develop bilang isang bagyo. Kung maging bagyo man, maging mahina lamang at hindi tumama sa ating Philippine landmass. I-summarize natin ngayon ang lagay ng ating panahon. Unang-una,
ang pangunahing weather system natin ay ito pa rin pong Tropical Storm Qiapo na mas lumalakas at dumidikit dito nga po sa extreme northern Luzon. Ang landfall po nito ngayong araw po ng Biyernes hanggang bukas ho ng Sabado. Kinakailangan maging alerto dahil from signal number 1, itataas po sa signal number 2 yung mga lugar dyan sa extreme Northern Luzon. Ang pangalawang weather system naman natin na nakakaapekto sa ating malaking bahagi ng ating bansa ay ang habagat o southwest monsoon na hinahatak o pinapalakas po ng bagyong Qiapo. Kaya naman kinakailangan maging alerto ang mga kababayan natin dyan po sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ang pangatlong weather system natin na nakakaapekto na hindi natin napapansin ay ang mga localized thunderstorms na madalas tuwing hapon nagpapaulan hanggang sa gabi at tumatagal ng 1 hanggang sa 2 oras. May pahabol na nagtanong sa atin, kaya daw ba hindi nararamdaman ang epekto ng mga bagyo kahit yung mga super typhoon? Actually, maraming nakapansin ito. Yung super typhoon Sinlaku, super typhoon na Francisco, super typhoon Inday, kahit napakalakas na bagyo, hindi nagpaulan o hindi naramdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Hindi ho yun dahil sa typhoon, hindi po yun dahil sa super El Nino o El Nino. Dahil yung mga bagyo na yan na nabuo, no, ay lahat ay nag-record, no, at nanatili lamang sa Philippine Sea. Ganito po ang simple explanation dyan. Lahat po ng mga mahina o malalakas na bagyo, kahit mahina o malakas yan, basta nasa karagatan niya ng Pilipinas o nasa Philippine Sea at hindi humagip o tumama yung kanyang pinakabuntot o extension ng hangin, wala yan magiging direktang epekto. Kahit sobrang lakas yan, hindi yan makakapinsala basta hindi magkakaroon ng landfall scenario at hindi tatama o hahampas yung pinakabuntot ng bagyo. Actually, yung pinakabuntot ng bagyo, hindi yan ganun kalakas. Medyo mahina po ang epekto niyan. So, bago ko tapusin, magbibigay po mulit ako ng memory verse ngayong araw po ng Biyernes and lagi naman natin itong ginagawa. Balik tayo dito sa verse na ito. Matatagpuan ito sa John 3:16. At uulitin ko, no, palagi ko itong pinapamemorize po sa mga kababayan natin. Kaya yung kabisado na ito, makinig na lamang po kayo sa aking ipapaliwanag. Sa John 3:16 ganito ang sinasabi, "Gayon na lamang po ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon po ng buhay na walang hanggan." Mga nanay and tatay ko dyan, mga senior natin dyan, mga OFW na lagi nakasubaybay kay Kuya Francis, yung mga papasok sa eskwela, sa trabaho, mahal ho tayo ng Panginoon. Kinakailangan magtiwala tayo sa Lord sa lahat po ng sitwasyon natin at manalangin tayo sa mga bagay na kailangan natin directly po sa Kanya kung ano po ang dapat nating hilingin o ang gusto nating hilingin. Pero lagi ko sinasabi, ikaw, ako, wag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Bagkus kinakailangan natin sumangguni lagi sa ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong Kuya Francis nagbibigay ng balita sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.